Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino sa kaliwat ng kalamidad at kontrobersiyang bumalot sa bansa ngayong taon, pinuri ni Pangulong Noynoy Aquino. At kumbaga po, sa larong basketball, papasok na rin tayo sa last 2 minutes. Sa natitirang ito ng ating termino, wala tayong sasayangin sandali. Bawat makabuluhang ambag ng Pilipino ay magpapanalo sa laban natin tungo sa pag-asensyo. Mga paputok sa Bocaue, Bulacan, mabili pa rin kahit tumaas na ang presyo. Halaga naman ng mga bilog na prutas nagsimula na ring tumaas. Philippine National Police dumipensa sa unti-unting pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng ligaw na bala. At mahigit 30 barangay sa Capi sasalubungin ang bagong taon ng nakalubog sa baha dahil sa walang tigil na pagulan. Balitang negosyo, local egg industry sa bansa palalakasin pa. At balitang world, 4 na estudyante nalunod sa isang beach sa Vietnam. Patay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Martes na ngayon. Desyembre 31, 2013, ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Si Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu. Live rin sa DYHB 747 RMN Bacolod. Live rin sa DXDC 621 RMN Davao. At sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international via Ustream. Search for RMN Manila at WRMN New York, USA. Live rin tayo at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Wala hong hinasahang low pressure area ang namumuo ngayong huling araw ng 2013. Pero makakaranas naman ang maulap hanggang sa katamtamang pagulan ng Mimaropa, Bicol Region at Kabisayaan ngayong bisperas ng bagong taon. Ang sabi ng Pag-asa dahil ito sa pag-iral ng wind convergence. Maging bahagya namang maulap sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon na may mahinang pagulan dahil naman sa amihan o northeast monsoon. Maaliwalas naman ang panahon sa Mindanao bukod na lamang sa pulupulong pagulan. May gale warning pa rin sa seaboard ng Southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas. Headlines. Sa kabila ng kaliwat ka ng kalamidad at kontrobersiya ang kinakaharap ngayong taon ng Aquino administration, ipinagmalaki ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang New Year Ender speech o New Ender speech ang matagumpay at sama-samang pagbangon ng bawat isang Pilipino. Ayon kay Pangulong Aquino, patuloy dito ang panatiling positibo ng mga Pinoy at kumpiyansa ng taong bayan sa kanyang pamamahala. Talagang marami po tayong napagtagumpayan ngayong 2013. Patuloy ang kumpiyansa ng mundo sa laban natin kontra korupsyon na nagbunsod sa pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Sa nakalipas na 3 taon, umangat tayo ng 29 notches sa Transparency International Corruption Index. Mula sa ika-134 na pwesto noong 2010, nasa 105 pwesto na tayo ngayong 2013. Nalalapit na rin tayo sa pagkamit ng ganap na katarungan sa pag-usig sa mga nagkasala at umabuso sa paggamit ng PIDA. Patuloy po tayo naglalatag ng mga mekanismo upang siguruhin ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa taong bayan lamang. Dahil din sa ating mabuting pamamahala, tayo na ngayon ang may pinakamataas na recorded GDP growth sa Timog Silangang Asya at isa sa nangunguna sa buong Asya. Sa unang pagkakataon po, nakamit natin ang investment grade status mula sa 3 pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo.
At dahil dito anyay bumaba na rin ang interes sa mga pera na iniutang ng Pilipinas sa World Bank at naikaya din ang iba pang mga foreign investors na maglagak ng puhunan pagnenegosyo sa bansa. Ibinida rin ang Pangulong Aquino sa kanyang mensahe, yung year-ender speech, ang matagumpay na synchronization ng ARM election. Patunayan niya ito na posible pa rin maging ligtas at payapa ang pagpili ng mga magiging leader sa reyong matagal nang nabalot ng takot at karahasan. Kamakailan lang din po, dinagdaan natin ang Annex on Power Sharing ng Framework Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Hangad po natin mapabilis pa ang bawat proseso upang magkaroon tayo ng sapat na panahon para makapaghanda sa paghalal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. Malinaw po, dahil sa mas maayos sa pamamalakad, natitibag na ang mga huling balwarte ng katiwalian at patuloy tayong nakakapaglatag ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Patunay anya ito na yan po ay bahagi ng mensahe ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang year-ender speech. Patuloy na dinadagsaho ng mga parokyano, mga tindahan, ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Pansin-pansin ang mga bumibili ng kahon-kahong paputok pa rin at mga pailaw, habang ang iba naman ay sa truck. Sa truck ho ay kinakarga ang pinamiling paputok. Ang fountain na dating mabibili sa 25 pesos, pumalo na sa 35 pesos at 100 pesos kada 3 piraso naman. 10 piso naman ang itinaas ng luces at Roman candle na nasa 35 pesos na mula sa dating 25 pesos ang presyo. Ang quitis ay 3 pesos mula sa dating 250. Ang aerial fireworks na 1,750 pesos dati, ngayon ay nasa 1,950 pesos na. At habang ang sawa na 125 pesos dati ay 150 na ngayon. Karamihan sa mga madaling maubos ay ang mga paputok para sa mga bata. Samantalay maging ang presyo naman ng mga bilog na prutas ay tumaas na rin. Nabatid na ang pinya ay nasa 25 hanggang 80 pesos na ang kada piraso. Ang manggang hinog nasa 70 hanggang 90 pesos ang kada kilo. Ang mansanas at peras naman ay 10 piso pataas na ang kada piraso, habang yung ponkan ay 5 piso ang isa. Ang ubas naman, 240 pesos kada kilo pataas, depende sa klase, habang yung chico ay nasa 80 pesos ang kilo, ang longgan ay 140 pesos ang kilo, dalandan ay 30 pesos, ang suha 60 piso kada kilo, at ang bayabas ay 80 pesos ang kada kilo. Ilang oras bago matapos ang 2013 ay nagkukumahog na rin ang marami sa pamimili ng mga paghahanda sa Noche Buena o Medianoche. Kabilang sa mga patok na panghanda ang pansit at ang prutas na bilog. Ang isang balato ng pansit ay nasa 45, pataas na ang presyo, depende sa dami at klase niyan, habang yung pansit bihon ay nasa 29 pesos ang kalahating kilo. Ang pansaw naman ng gulay sa pansit at ibang ulam, tumaas ng 5 piso hanggang 10 piso. Ang repolyo, 40 pesos na ang kada kilo, habang ang bawang, sibuyas, kalamansi, patatas at yung cauliflower ay nasa 80 pesos ang kada kilo. Ang carrots at bagu beans ay nasa 70 pesos hanggang 80 pesos ang kilo. Ang kamatis, 40 pesos ang kilo. Ang sayote, 20 pesos ang kada kilo. Kung nais naman ang pangsahog ng baboy, wala pang pagbabago sa presyo. Ang laman ay nasa 170 pesos hanggang 180 ang kada kilo, habang 140 pesos naman ang buto-buto. Ang baka na pwedeng pang kaldereta ay nasa 240 pesos ang kada kilo, at ang buto-buto nito ay 200 pesos ang kada kilo. Inasa namang maging mabenta rin ang mga isda at ibang seafoods. Yung bangus ay nasa 120 hanggang 130 ang kada kilo. Ang swahe ay nasa 720 pesos. Ang lapu-lapu ay 600 to 650 pesos ang kilo. Matalay, nanindigan naman ang Philippine National Police na hindi sila magpapabaya sa kanilang tungkulin para pigilan ang mga iligal na nagpapaputok ng baril na nagdudulot ng mas malaking bilang ng mga tinatamaan ng stray bullet o yung ligaw na bala. Batay rin sa latest recording ng PNP, umabot na sa 12 ang biktima ng ligaw na bala. Ang kay PNP spokesman Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, palagi nilang pinagsasabihan ang kanilang mga tauhan na pag-ibayuhin ang kampanya laban sa indiscriminate firing. Kabilang narito ang pagpapaitig sa programa ng PNP Chief
na pagpapatrolya at maging masipag ang mga pulis sa paggalugad sa mga iskinita at mga barangay na laganap ang paggamit ng iligal na baril at ang mga pinagbabawal na paputok. Anya ay kailangan din ng tulong mula sa publiko para lalong maging epektibo ang kanilang kampanya. Sinabi ni Sindak na kung natatakot ang mga residente o nag-aalinlangan sa kanilang mga himpilan ng pulisya na malapit sa kanilang mga lugar na lumapit, ay maaaring idiretso sa kanilang reklamo sa PNP headquarters. Nagpaalala pa ang opisyal na maaari ring i-text ang kanilang sumbong sa 0917-884-5757. 0917-884-75. Sandali, babalikan nun natin yung numero ito. Uulitin ko maya bago matapos ang newscast natin. Para mas maging madaling tandaan, ay pwede rin palang i-text ang PNP text at 2920. Ayun, PNP text 2920. Dahil sa walang tigil naman na pag-ulan ay binaha ang 32 barangay sa Capiz. Sa latest monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang may 33 barangays mula sa 6 na bayan sa una at pangalawang distrito. Sa naturang lalawigan, lubog sa tubig baha ang may 12 barangay sa bayan ng Sigma, Siyam sa Mambusaw, ganon din sa 8 sa Panitan at 2 sa Cuartero at tig-isa naman sa Dumalag at Panay. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang mga kalsada dahil sa mataas na baha. Pansamantala namang tumuloy sa Barangay Hall ng bayan ng Cuartero ang 9 na pamilya o katumbasyan ng 40 individual matapos na mag-evacuate sa kanilang mga bahay sa takot na malagay sa peligro ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga Pinoy sa Russia, inalerto ng DFA sa harap ng sunod-sunod na terror attack. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report! Inalerto ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa harap ng sunod-sunod na pag-atake ng mga terorista sa Russia. Una lang kinumpirma ng DFA na wala namang Pinoy na nadamay sa magkasunod na pagsabog sa nasabing bansa. Sa kabila nito, patuloy na nangangalap ng impormasyon ng Philippine Embassy sa Russia sa posibilidad na may mga nasaktan na Pinoy. Hinihimok din ng DFA ang mga Pilipino na regular na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. RMN News Negosyo. Isinumiteho ng isang mambabatas ang isang panukala para mapahalagahan ang lokal na local egg industry sa ating bansa. Sa isinumiteng House Bill 3363, layon ho ni Nueva Ecija 1st District Estrelita Swansing na mabigyan ng tamang regulasyon sa sales and distribution sa itlog sa tulong ho ng at ng Food and Drug Administration. Gate ni Swansing, wala kasing probisyon sa egg regulation na makasisigurong ang mga ibinebentang itlog ay sariwa at ligtas kainin ng mga mamimili. Ika-classify bilang Phil A, Phil B, Phil C at Phil Premium ang mga itlog depende sa kanilang hugis, amoy at quality bago ibenta sa merkado. RMN News Abroad. Namatay ho ang 4 na estudyante matapos malunod sa Can Geo Beach sa Vietnam. Ito ay matapos mauwi sa trahedya ang masaya sanang field trip ng mga 100 individual o mag-aaral sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, lumakas ang alon sa dagat na naging dahilan ng pagkalunod ng 4 na biktima. Inalam na pa ng otoridad kung may iba pang tao apektado habang naliligo sa dagat.
Ito po muli yung number para ho pwede yung yung sabi ho ng PNP kung nag-aalinlangan ho kayo sa mga nalumapit sa police o i-report yung mga magpapaputok ho ng baril, magpapaputok kung may mapansin ho kayo, may marinig kayo, nakakaibang tunog na sa tingin nyo mukha namang baril, hindi nyo paputok, pwede hong isumbong yan. Ang text line ay 0917-884-7575 0917-884-7575. O para mas madali ay tandaan ay i-text sa PNP text 2920. At mga kasama live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Martes, December 31 na ho tayo, 2013. Mga nasa Zamboanga, susunod na ho dyan sila kasamang Joel Sanzon at Hill Climaco sa DXRZ 900 RMN Zamboanga. Pinuwi ho sa inyong lahat mga kasama. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. At thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. At salamat sa inyo naging panahon din sa amin. Sama nyo sa Serbisyo Publiko Weng Galapenya sa pangalan ni Barrio Meras. Dito pa rin sa tahanan may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Kung pansin pagsasa boses. RMN News. Oras natin tatak alas 7:19 ng umaga na. RMN. Iwasan ang sakit sa puso, cancer at diabetes. Habang bata ka pa, mag-healthy lifestyle na. Bukod sa ehersisyo at wastong pagkain, iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of